Ayan. So, Happy New Year sa lahat ng mga viewers natin. Magandang gabi. Sana ayos na tong natin. Sound na adjust ko na sana. So, ayun. As of today, meron ng 20 plus confirmed applicants. Confirmed candidate ang Miss Universe Philippines. So, isa-isahin natin sila. So, 80 plus yung sinabi. Yes, 20 plus na confirmed. Sila yung mga nanalo sa mga local national pageant nila. Tapos sila yung mga in-appoint din. So, nasa 20 plus na yan. Recently, kinonfirm ng Miss Universe Philippines organization na 80 plus na yung mga franchise nila. Pero as of now, 20 plus pa lang naman yung confirm. So, isa-isahin natin. So, Miss Universe Philippines 2025. So, yeah. Umpisahan natin kay Chanel Olive Thomas, ang representative ng Miss Universe Philippines Melbourne. So, kilala nyo naman si Chanel, no? Si Chanel, Miss Supranational noong 2017. Binibining Pilipinas siya galing. Tapos, nag-semis siya. Kung hindi ako nagkakamali, nag-semis to si Chanel, no? Nag-semis to, and then, nasa category siya ng age women. Kasi nasa 30 plus na rin to. Kumbaga, ang gusto natin, 26 pababa. Pero si Chanel, nasa 20 or nasa 30 plus na. So, ayan. Ang problema lang kay Chanel, makikita mo talaga na matured na. Yung recent na mga appearances niya, lalo na yung sash nila, yung sashing ceremony, kitang-kita na talaga sa kanya yung titahan look. So, ayun yung problema ngayon. Ayun yung concern natin kay Chanel, no? So, kayo ba guys, ano ba yung thoughts nyo kay Miss Universe Philippines Melbourne? Kita nyo ba yung post ni Aya Abesamis? Oo, napaka-comment nga ako dun eh. Parang 3 days ago yung post niya. Sabi ko, ay, nagpaparamdam. Pero guys, maraming mga nagpaparamdam ngayon. Sabi ko nga kanina, mga nilalaro lang yung mga pageant fanays. Magpo-post, tapos lalagyan ng caption. So, parang tayo, pwede rin naman natin gawin yon, di ba? Mag-post tayo, tapos lagyan din natin ng caption, di ba? Parang lahat ganun ang ginagawa ngayon eh. Especially nung January 1, January 2, ganyan. So, again, ito yung unang confirm rep. Miss Universe Philippines Melbourne. Ayan, sabi ni Jaja, tama po, titahan look. So, ayun lang naman ang concern natin sa kanya. Next up. Ito, bet ko to. Ni-research ko na to kanina. Mandawi. Stephanie hindi ko ma-pronounce yung last name. Prezenowic. Blah, blah, blah. Kaya hindi ko na siya bet kasi hindi ko ma-pronounce yung last name. Pero, bet ko to, bata, 19 years old, senior high school pa lang, maaga siya nanalo ng Miss Universe Philippines Mandawi or Miss Mandawi. Yung Mandawi, syudad siya sa Cebu, diba? Pero hindi siya under ng franchise ng Miss Universe Philippines Cebu. May sariling franchise ng Mandawi. So, last May 2024, kinoronahan na nga to, si Stephanie, na hindi natin mabigkas ang last name. Ang bata, ang tangkad, 19 years old. Yun nga, estudyante. Ngayon, ito yung gusto natin yung bata. Ngayon, kung gusto nyo ng bata, barbihan, ito talaga. Hindi ko lang sure kung anong height nito. Pero mukhang mahaba siya sa mga pictures niya. Pero gustong-gusto ko sa kanya, batang-bata siya. Batang-bata, pero estudyante pa lang. Ang magiging concern lang natin dito, masyadong foreign. Di ba gusto natin yung Pinay na Pinay? Yung dapat Pinay, ganyan. Yung last name nga hindi natin ma-pronounce di ba? Pero kung ganda, kanina may nagsabi dito ng bombshell, kung bombshell man, ito, perfect to, itong candidate na to. Hindi ko lang ma-pronounce yung last name niya. Pero ayan, check nyo siya, Stephanie, ayan, tiga Mandawi. Siya yung representative ng Mandawi for this year's edition of the Miss Universe Philippines. Yes, very foreign looking. Ayun, yes, very foreign nga. Yun lang yung magiging issue sa kanya, sa candidacy niya. Pero gustong-gusto ko siya kasi matangkad, bata, ang ganda. Next up, Romblon. Ay, mali. Romblon. Ito, familiar na rin kaya ata kayo dito. Ang pangalan niya, Mariah Valdez or si Aya. Now, si Aya, kinoronahan siyang Miss Universe Philippines Romblon last November. And siya ang kauna-unahang Miss Universe Philippines Romblon kasi first time lang naman nagkaroon ng franchise ang Romblon last year. Though
2 beses na sila nakapagpadala ng representative back in 2020 and 2021. Ang gaganda ng mga delegates nila eh. Tatangkad. Ang mahahaba. Kung natatandaan yung mga Romblonenya. Mga tiga Romblon doon, ang gaganda eh. Tapos, yun. So, for the third time, magpapadala ulit ang Romblon galing sa franchise. Ayun nga si Aya. Pag tinitigan mo siya, malakas naman ang presensya. Kaya naman, siya yung nakakuha ng title ng Miss Universe Philippines Romblon. Kayo ba? What are your thoughts about Aya Valdez? Alright. Pang-apat natin, Bacolod City. Recently lang to kinoronahan. And ang pangalan niya, Luis Bobe. B-O-B-E. Ayun ba yung pronounce? Isa na siyang ina. Isa na siyang mother sa competition. At para siyang mumumutyada tool. Mayaman sa blushon. Isa na siyang ina sa competition at marahil marami sila ngayong mother sa competition kung nagkataon. So, ang Bacolod, madalas silang nagpapadala ng representative. And ever since may franchise to, parang 2020 pa lang may franchise to. Kaya, last year, unplaced. Pero noong 2023, nag-place sila. So, tingnan natin ang Bacolod ngayon, this year. Pero parang, yung nakita ko siya, parang okay lang. Ganyan. Ganun. Next up, Batangas. Yana Isabel Maranan. Mga tiga Batangas talaga. No? Maranan, mga tiga Batangas yan eh. Ayan. Matangka din to kung hindi ako nagkakamali. Parang upgrade sila ngayon. Nag-upgrade sila ng representative nila. Galing to sa Miss Universe Philippines Batangas. Last year din. So, upgrade ang contestant. Hindi ko pa ito masyadong nakikita. Hindi ko napanood yung competition nito. Nakita ko lang siya sa mga picture, pero based sa mga picture naman, mukha naman ng lalaban. Mukhang pang beauty queen. Yung alam mo yun, yung mukhang hindi pang commercial yung ganda. Mukhang pang beauty queen. Anyways, yon, siya na yung pang-apat natin. Ito na tayo, Baguio City, napag-usapan na rin to natin kanina, Gwendolyn Soriano. Sa lahat ng mga kumpirmado, di ba mga 20 plus na yung kumpirmado ngayon, sa lahat ng kumpirmado, kay Gwendolyn ako nalalakasan. Baguio. Kasi nga, ganun pa rin, tangkad, ang ganda, bata, ganyan. Tingnan natin kung nakakapagsalita din. Pero yun, basta ang ganda, bata, ang tangkad. Yun, slay. To sa MUPH Laguna, sino pong bet nyo? Sa 16 pa, mangyayari. Walang tapon daw sa Baguio, sabi ni King Dash Official. Powerhouse, sabi ni Dat. Oo nga, mukhang makaka-corona ulit sila. Kahit ba sabihin natin yung mga second tier crown lang, mukhang makukuha ulit nila. Ayun, galing no? Galing ng Baguio. Tas ang liit-liit lang nila. 'Di ba? Baguio City alone lang 'yan, liit lang. Pero ang daming magaganda, ang daming palaban. Next, Butuan. San bang Butuan? Agusan del Norte, Agusan del Sur. Basta ito, Butuan. Not sure ako kung galing din to Miss Universe Philippines Butuan or in-appoint lang siya. Basta isa na siya sa mga confirmed candidates. Kumikrish na siya dito. Lion hair. Butuan ang pronounce dyan eh. Hindi ba? Butuan, hindi Butuan. Agusan del Norte. Hello, Shera. Sultan Kudarat. May franchise ang Sultan Kudarat. Pero wala pa silang rep. Yan. Next, Australia. So, kung may Melbourne, may Sydney, meron pang Miss Universe Philippines Australia. Okay lang. So, ito nakita nyo na rin naman to kasi 3 silang pinakilala nun ng mga Aussie. Si Melbourne, si Sydney, tsaka ito si mismong Filipino Community of Australia. So, 3 silang pinakilala nun. Sa mga Aussie na pinakilala, wala naman na humbet. 3 na sila, no? Pero wala pa rin na humbet. Next up, Bacoor. Bacoor Japanese, Natsumi Segekushi. Galing tong Miss Universe Philippines Bacoor, nanalo siya last year.
Last year, di ba franchise ng Bacoor, inappoint nila si VVV. Tapos this year, nagpa-pageant sila. Or I mean, last 2024, nagpa-pageant sila. So, ito yung nakakuha ng title. Masyadong Asian representation. Asian representation, kumbaga hulmahan ni Michelle D. Feeling ko ang MUPH ngayon susugal sila sa mga tisay eh. Hindi sa mga Asian, sa mga very Asian. So, let's see kung anong mangyayari. Ito. Next, Cebu City. Malakas to. Gabriela Carvalho. Kakapanalo lang nito last, kailan to? December 2017 ng Miss Universe Philippines Cebu. Siya yung nakakuha ng title, sole title holder ng Miss Universe Philippines Cebu. 25 years old, 5 foot 10 inches, doktor. Kaya ang lakas, ang ganda. Ayan. At syempre, Cebuana, Cebu City. Ay, ito pa, isa pa malakas. Next, Cebu Province. First runner-up naman to ni Gab Carvalho. First runner-up siya ni Gab Carvalho. Si Sheila Falconer to, kung naaalala nyo. MUPH 2021, Misamis Oriental. So, gusto niya ulit sumali sa Miss Universe Philippines. Kaya, pumunta siya ng Cebu. Kasi, ano naman sila, diba? Hindi ko alam kung may mga kamag-anak rin si Sheila or nakatira rin siya sa Cebu. So, pumunta siya sa Cebu. Tapos, nirepresent niya yung munisipyo ng Naga. Tapos, yun. Nakuha niya yung first runner-up. So, isa rin siya sa ipadadala ng Cebu. Pero siya yung magdadala ng Cebu Province. Actually, ang galing nga eh. Kasi yung title holder, Cebu City yung dadalhin. Siya Cebu Province. So, buong Cebu. Buti na lang talaga, yung Cebu, nag-stick lang sila sa Cebu City, Cebu Province, no? Kasi di ba Naga yung munisipyo niya? Hindi Naga yung dadalhin niya sa MUPH, which is Cebu Province nga. So, yun, hindi nakakalito. Kasi parang kilala nga natin pag mga Cebuana, di ba? Cebu or Cebu Province lang. I mean, Cebu City or Cebu Province lang. So, hindi nakakalito. And, maliit lang si Sheila. 5'6 and a half lang to. 26 na ata to ngayon. Kasi nung nag-MUPH 2021 siya, 21 years old siya. So, ngayon baka 25 years old na rin siya. Or turning 25. Maliit lang si Sheila, yun lang yung problema. Pero ang ganda niya. Tsaka Sheila Falconer yan kung nasundan niyo yung 2021 MUPH. Panoorin niyo yung swimsuit competition ito. Preliminaries. Ganda. So yun, lakas ng Cebu ngayon. Dalawa, Cebu City, Cebu Province. Next natin, Great Britain. Filipino Community of Great Britain. Okay lang. Masyadong foreign din eh. Hindi ako fan ng mga Filipino community kasi. Kasi mas gusto ko yung mga local talaga natin. Si Winwin po hindi pa sure. Si Liana hindi pa rin sure. Magiging sure lang si Winwin tsaka si Yana pag nakita na natin sa social media na may mga post na ganyan. Paano yung residency requirements ng Philcom? Sabi ni Jaja. Yun nga hindi ko rin alam eh. Parang nag-deviate siya dun sa requirements ng MUPH kasi sabi ng MUPH dapat may 6 month na stay yung candidate. Paano yung mga nasa Philcom, diba? Yun din ang hindi ko alam eh. Ayun sabi ni Master Ed, clout lang daw yun. Malamang clout lang kasi sayang din kung hindi nila papasalihin yung mga Philcom eh. Syempre pera din yun. Next natin, Gimaras. The last time na nagpadala ang Gimaras 2022 pa. Pero yung Gimaras na noong 2022, ganda yun eh. Nakalimutan ko na pangalan. Ganda nun. 2022 hindi naman siya galing sa franchise. Ano lang siya, nag-audition. Sakto, dinala niya yung Gimaras, ganyan. Tapos ngayon, galing na tong franchise. Axel Gadian. Small Island Province of Guimaras. Wala pang Iloilo kasi hindi pa tapos ang Miss Universe Philippines Iloilo, B-boy. Ayan, yung mga pinapakita natin ngayon, yung mga confirm, yung mga in-appoint na, tsaka yung mga nanalo na sa nationals nila. At ito na ang inaabangan ng lahat, Iligan. Isa rin to sa inaabangan ko. Tangkad din to. Ang ganda, tangkad, syempre, bata. After ng Cebu, ito na yung bet ko, Iligan.
Lanao, ang Iligan, Lanao del Norte, Lanao del Sur. Basta Iligan City. First time nila magpapadala ngayon. Iligan. Zamboanga, meron na ata ang Zamboanga. Wait lang, tingnan natin. England. Next natin, Filipino Community of England. Baka hindi nyo nakikita gawa ng ilaw. Okay. Okay lang. Negros Occidental. O yung Baguio tapos na, Beb. Nasa N na tayo. Negros Occidental. Hindi ko pa na visit ng IG nito. Kaya hindi ko pa siya kilala. Oriental Mindoro. Ayan, sabi ni Ellie, Oriental Mindoro, sakto. Wala pa Laguna kasi hindi pa tapos ang MUPH Laguna. Oriental Mindoro, okay lang. Pagadian. Galing din ata to Miss Universe Philippines Pagadian. Nag-renew sila no Oriental Mindoro, Pagadian, mga nag-renew. Okay lang din. Palawan. Bombshell. Another bombshell beauty from Palawan. Pag mga Palawan, mukhang mga islander talaga. Ayan. Okay lang din. Jamaica long. Ewan ko lang to. Baka sa picture, baka pangit lang sa bit na picture. Pero baka pag nakita natin in motion, carry na. Siargao. Next, Siargao. Ayan. Hindi ko pa rin to nakikita. Dito ko lang din nakita sa picture. Bagets din. Ewan ko pero ano talaga ako. Fan ako ng mga bagets. Sa MUPH. Sydney. Ito, tatlo naman silang pinakilala ng Sydney, Australia. Sydney, Australia ka Melbourne. Kaya for sure familiar na kayo dito. Ayan, may karakon pa siya. Wait lang nga yung mga tanong natin na. Isa-isahin ko lang to para matapos tayo. Tandag City, Surigao. Tandag City, Surigao del Sur, Surigao del Norte. Bago to, debut. Okay lang din. Okay lang din. Galing din to galing ba to Miss Universe Philippines Tandag? O inapoint to? Sagot muna tayo. Meron pong Zamboanga. Meron na atang Zamboanga kung hindi ako nagkakamali. Tapos na ata. Tingnan natin. Tarlac. Ayan, para sa mga tiga Tarlac. First ever representative na Tarlac sa MUPH. Galing tong Binibining Kanlahi. Sa mga viewers natin, galing ba tong Binibining Kanlahi? Ano to yung ganda nito? Sasha Lacuna. Nakita ko na ibang mga photos nito tsaka in motion. Ang ganda. Tsaka syempre Tarlac. Tarlac yan. Alam niyo naman ng mga beauty queens from Tarlac. Sa Central Luzon, diba? Tabi-tabi yan. Zambales, Bulacan, Pampanga, Tarlac. Ayan. Next. Tuguegarao. Ayan, nag-renew sila ng franchise. Diba last year, may Tuguegarao. So, renew sila ng franchise. Tuguegarao. Hindi ko pa ito nakikita. Dito ko pa lang nakita. Virginia, Zoe Gabon. Ito, tagal na nito pinakilala. Last year pa lang nagpa-presko na to eh. Filipino Community of Virginia. Zoe Gabon. Ito, Zamboanga City. Sa nagtatanong kay Zamboanga City, ito po. Ang pangalan nito, Casey De Fiesta. De Fiesta ba? Casey De Fiesta. Ngayon, ano daw masasabi ko kay Zamboanga City? Based sa photos, okay naman, mukhang beauty queen. Pero hindi ko pa kasi kilala, or I mean, hindi ko pa nakikita sa Instagram, ganyan, or in motion. Check natin after nitong live. Siyempre, nawala na. Ayan, Zamboanga City. Camiguin, Larcy Jensen. Camiguin, Larcy Jensen. So, yun. So far, ito pa lang. Ang mga kumpirmado, mga kagagaling pa lang sa mga kagagaling pa lang sa mga national pageant. Ito, sabi ni Kinit, sino to? Aruro pa lang, kung malakas daw si Winwin pagsasali siya. Malakas kasi, hype yung pangalan. Kilala kasi natin eh. So, magiging Atisa Manalo siya pagsabak niya. Kung sasali siya ang candidacy niya parang si Atisa Manalo. Pero guys, malakas ba kung sasali siya? Kayo nang magsabi. Kasi, ang problema rin kasi sa iba, hinahype yung candidacy. Dapat nga hindi hinahype yung mga ganito eh.
Kumbaga, kung sasali, hayaan nyo na lang sumali, wag na i-hype. Kasi pag na-hype, tumataas yung expectation, kawawa din si Winwin, baka maatisa manalo eh. No for me, sabi ni Master Red. Ano opinion po pa kay Oriental Mindoro? Hindi ko pa po alam. Tingnan na lang natin pag nagsama-sama na sila. Free admission ng MU Page Laguna. Yes po, January 16 sa Enchanted Kingdom. Pila lang kayo sa mga malalapit sa Santa Rosa, Laguna. Enchanted Kingdom po. Matiglaw. Hindi Matiglaw, sino ba nag-confirm? Tanong nga natin yan kay Emma. Minsan nakakausap ko yun si Emma eh. Guys, yung mga photos ngayon sa Instagram, mga nangaharot lang yun. Minsan yung ibang mga beauty queens natin, hinaharot lang tayo nun. Tingnan nyo, magpo-post din ako ganyan. Tapos lagay ko, ready for universe. Sino daw inaabakan mo? Si Yana pa din. Oo. Kasi si Yana wala pang confirmation, di ba? So, kung si Yana magko-confirm, baka one of these days, makita natin na mag-confirm na siya, ayun, masaya tayo. Ride all you can. Hindi ka makakapag-ride, Jaja. Papasok ka lang dun sa venue nung pageant. Pero hindi, papapasukin ko lang dun sa venue ng pageant sa iba daan mo. Pero hindi ka magra-ride. Isabela, may franchise ang Isabela pero hindi pa ata tapos or wala pa sila na-appoint. Sa Pageant Fanatics may pahin si Emma po. Pageant Fanatics. Talaga ba? Sige nga. Ako na nga mag-PM kay Emma. Nakikita ko lang yung mga post niya. Kahit si Aya, nakikita ko yung mga post. Pero ayun nga, naniniwala lang kasi ko pag may nag-post na confirm. Yung pag may mga lumabas na ng mga, alam nyo na, yung mga nakikita natin dati. Pero pag may mga pa-eme lang, hindi naman natin papaniniwalaan yun. For you, sino dapat lumaban sa MU 2025? Sino daw dapat lumaban? Doon ako sa mga kagaya ni Victoria Kelvig. Telvig, Victoria Telvig, yung matatangkad talaga. Matatangkad, mahaba ang galamay, mahaba ang bias. Doon. Ayan, nagbabrowse ako, nakita ko ulit tuloy itong post ni Tito Rogel tsaka ni Yana. Ito yung recently na kumakalat na bagong post ni Liana eh. Kumbaga ano daw meaning nitong dalawa, na excited for you. Yung you, malaki. Ito, excited for you, malaki. Tapos yung post ni Yana na January 1, malaki din yung letter U. So baka nga universe talaga. Ayan. Just a momentum. I think she can win it. Pero MJ talaga yung bagay sa kanya. Tingnan natin. Pero guys, kasi ngayon na di ba, wala nang age limit. Kaya itong mga beauty queens na to, pag tinopak yan, tapos bilang naisipang sumali, basta may magi-sponsor, sasali tong mga to eh. Ibakotob ko kay Baguio, kuya. Mukhang kung dun pa rin kukuha sa MUPH ng mga Supra, ganyan, Aura, mukhang makakakuha naman ng Corona. Si Baguio. Or I mean yung Baguio. Kasi wala pa tayong rep sa Aura International, pero maagang Aura International ngayon. Ito pa isang tanong kung saan sila kukuha ng representative. Ang Aura International, March ata or April. So baka mauna yun kaysa sa MUPH. Ayun ang hindi ko alam kung saan kukuha ng representative doon ng ang Empire. Supra, meron na tayong representative. Pero pag nag-crown sila ngayon, edi ahead ulit tayo. Asia Pacific, malamang dito yan kukuha kasi last quarter pa naman yun. Eco International, edi ahead ulit tayo kung magko-corona sila this April. Ganyan. Paano si Yana may MUPH Laguna? Yun nga po yung kanina pa natin pinag-uusapan. Si Cebu City lakas Katrina Legado. Speaking of Katrina Legado, maingay yung chika nga na si Katrina Legado ulit yung Taguig. Pero hindi ko rin alam kung confirm na ba yun. Kuya, bakit hindi natuloy yung Miss Kasanggayahan? Yung Miss Kasanggayahan po kasi di ba yun naman yung nangyari na recent typhoon nung October. So yung pondo para sa Miss Kasanggayahan, i-donate na lang or itinulong na lang. Which is okay lang. Okay naman talaga na ganun yung gawin. Kasi pangit naman makita nag-spend ng malaki yung government tapos kaka-typhoon lang, diba? So, yun, tinulong na lang. Pero ang balita ko, yung mga candidates, binigyan naman daw ng
budget pa rin, like pera, hindi ko lang alam kung magkano. Kasi gumastos na rin naman yung mga candidates, diba? Pumunta na doon, nag ano na, chika-chika na, ganyan. Speaking of Emma Tiglao, ayan, na-i-post na rin si Emma ngayon, na-pick up na ng The Crown. Ito na si Emma. PPM ko na to mamaya. Pero hindi natin alam kung baka lumalandi lang si Emma. Baka hinaharot lang tayo pero hindi naman ata sasali. Ayan. Pero naalala ko, nagtanong to sa akin si Emma dati, sa live niya. Sinabi niya, Carl, kung sasali ako sa pageant, saan mo gusto ko sumali? Sabi ko sa kanya, Miss Yunabe, kasi kahit matalo manalo ka, at least na-experience mo mag-MUPH. Wala kang pagsisisihan pagdating ng araw. Parang ganyan, di ba? Manalo matalo. So, mali nga natin, no? Ayan, tingnan ko lang ulit yung mga posts niya. Ang dami nagpapahiwatig. Malakas ba laban ni Krishna? Malakas si Krishna Gravides, pero yung laban niya sa Miss World, hindi rin ako kampante. Kasi kung si Gwendolyn Fernoil nga Si Gwendolyn Fernoil na ang ganda na ng prototype, di ba? Tapos pumunta pa yun si Mama mo Julia dito. Nag-banding pa sila pero in-place pa din So, what more pa kaya si Krishna Gravides? Ayan. Ayan, may bago ulit ako nakita ngayon. Chela Falconer naman. Ang ganda, umiiris. Kaya, katatakutan mo talaga yung dalawang Cebuana ngayon Kasi, tingnan mo to si Chela. Ang ganda, Tsaka si Chela, repeater, guys. Hindi madamot ang MUPH sa mga repeater na malalakas, Kunyari, di ba nag-semis na to ng 2021? Panigurado, mag-semis ulit to ngayon. Yun. Bet ko rin to si Chele noong 2021. Lalo na nung swimsuit competition niya nun. Ganda, no? Yun. Do you think relevant pa ba ang pageant cams or better na may core team ka na lang? Depende kasi yun Depende yun sa girls jaja. Kunyari ako, candidate ako. Para magkaroon ng core team, babayaran ko tong mga to. Kasi syempre, gumagalaw tong mga to Hindi pwedeng hindi mo bayaran yan Paano na lang yung pangkain ng mga to or what? Unless sabihin nila, sige, tulong ko na lang sa'yo, sponsor. Ganyan. Pag may team naman, kunyari, walang gustong tumulong sa akin, papasok ako sa team, syempre. Pero ang disadvantage pag nasa team ka, kasi yung team yung magde-decide kung anong gagawin mo or kung ano yung susuotin mo, ganyan. Lalo na kung marami kayo sa team, nagiging disadvantage mo talaga yon kasi ang dami yung pinagtutuunan na pansin. Unlike kung mag-isa ka lang, tapos may sarili kang core team. Ang problema naman kasi sa core team, yun nga, kailangan mo na malaking budget. Kasi kahit pa paano papakainin mo yung mga yan, mamamasahe, ganyan. Ewan ko, basta depende yan sa babae. Mag-agree ka ba ng Cebu Mala Venezuela sa pageantry? Opo. Oo, kasi lumaki ko na Cebu na talaga yung nagpe-penetrate ng pageant Ngayon, minsan nawawala sila, lulubog lilitaw. Pero parang Venezuela, nawawala, lulubog lilitaw. Pero pag malalakas sila, kunyari, pag taon talaga nila. Sunod-sunod yan. Ayun, kaya agree ako Venezuela. Parang Venezuela ang Cebu. What if daw gulatin daw tayo ni Kisses? Di bulaga. Paano gulat ba? Masbate. Naalala ko tuloy yung Masbate. What if gulatin tayo ni Hannah Arnold? Pero sa Hannah Arnold, nag-confirm na hindi siya sasali. What about Nicole Borromeo and Michelle Arceo? I'll go for Nicole Borromeo. Pero si Nicole Borromeo, hindi mo yan makikita sa Miss Universe Philippines kasi dadaan niya ng local franchise. Sa tingin nyo ba, dadaan pa ba yan ng local franchise? Sasali pa ba yan? Malamang hindi na. Mag-miss grad na lang si Nicole Borromeo. I-miss grad na lang natin. Di ba Diyos ang Diyosa, effortless? Kuya Carl, merong disqualified before sa Binibining Pilipinas. Si Kim Ross. Master Red, si Kim Ross, nakikita ko to sa post na M-Pageantry legit si M-Pageantry. So, naniniwala ako na baka may Kim Ross. Kim Ross Williams. Kilala niyo ba yon? Kim Ross Williams. Napatingin tuloy ako sa IG ngayon ni Kim Ross. Wala naman mga post.
Kim Ross Williams. 5 foot 10 inches. Bet na bet ko na ng 2016 eh. Ayan, hindi nakilala ni Jaja, hindi mo na naabutan. Kim Ross Williams. Pero hindi Williams ang ginamit niya nun eh. Kim Ross de Los Santos ba? Kim Ross. Basta siya yung disqualified ng 2016. Ang lakas nito ng 2016. Yung pinakilala pa lang yung mga candidate ng 2016, ito na yung agad yung pinagsabong. Kim Ross, Kylie Versosa, tsaka si Nicole Manalo. Oo, grabe yung ingay ng mga candidates nung tatlong yun, noong 2016. Tapos si Nicole Manalo, siya yung, kasi kapatid ni Bianca Manalo eh, di ba? Si Nicole Manalo, ang ingay nun for the Miss Universe Philippines, pati yung mga fans na nakikipagbardagol talaga. At ang chika, yung kampo nila ang nagpakalat ng mga art photo ni Kim Ross, kaya siya na-disqualified. Kasi di ba mahigpit si Madam sa mga sexy photos, ganyan. Pero art photos naman yung kay Kim Ross nun. Halata namang art photos talaga, pero nga si Madam kasi, konting emote lang sa picture. Nagdi-disqualified talaga siya nung araw. Kaya na-disqualified si Kim Ross. Ang lakas talaga ni Kim noon. Nag-numbering pa lang yung mga kandidata. Ang ingay na ng candidacy noon. Ang tangkad kasi niya. 5'10" si Kim, tapos ang haba ng mga galamay. Ang ganda, ang ganda. Bihira tayo makakita ng mga ganung beauty noong 2016. Doon nandun si Kylie Versosa. Pero kasi si Kylie Versosa galing 2015, kaya siguro medyo nagsawa yung ibang fans. Si Maxine, hindi maingay yung candidacy ni Maxine noon. Umingay na lang si Maxine noon nung malapit na yung finals. Kaya nga nung natawag na si Kylie sa international, akala ko kay Dindi na ibibigay yung MUPH. Kasi si Dindi, malakas din ang candidacy ni Dindi noon. Dindi Pajares. Bet ko yan si Kim Ross, sabi ni Master Ed. Yes, kaway-kaway sa mga naabutan si Kim Ross. Clea Pineda pwede sa MUPH. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.